Amen. God bless you po din, beloved co-preacher, Brother Tony Gaano. Magampukit ang tanan maigsoon. Let us pray po, maminamahal. Langit at dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Yesus, sa unang dalangin po namin, beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, kami nagkapasalamat muli sa gabing ito na kami po'y pinagpala mong lubos. Maraming salamat, lalo tigit sa banal at matamis na presensya, O God, sa mga buhay na patutuo namin napakinggan. Salamat po marami sa mga blessings na ipinagkalubos sa bawat isa sa amin. Di man kami karapat-dapat, sabalit kami pinagpala mong lubos, O Diyos, nakatanggap ng dakilang pribileyo, dakilang kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Muli kami nagsusumamo, patawarin kami sa aming mga pagkukulang, at dalangin namin pagpalain mo yung banal na salita sa oras na ito. Alisin niyo po naman sa gabal at lang at gawa ng kaaway, and divine the power of darkness, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan. Una tigit po sa lahat ang pinakamataas na mga pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, pagluwalhati at pagparangal ay tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo pinagbibigay ng dobleng pag-alang sa ating ginagalang at minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida. At patuloy natin inaalala mga gintong aral at turo ng ating ginagalang minamahal na Stand Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang buong sangbahayan, mga nakapot manugang, sa lahat ng beloved brethren na nag-antabay sa oras na ito, sa ating webcast viewers, ating mga webcast viewers, at ganyan din po sa ating lahat dito sa Lacuna, San Fernando. Mayong gabi kanatong tanan. Praise the Lord. Mga minamahal, buksan natin ating banal na kasulatan from the book of Philippians, chapter 3, verse 20. Philippians chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. Filipos, Kabanatang 3, ang talalay 20. Sapagkat ating pagkamamayan ay nasa langit, mula doon ay initin naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salita ng Diyos. So sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y makinig ng salita ng Diyos. Ang ating pong nabasa, mga minamahal, sabi po ng Biblia, sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Amen. Mula doon ay inihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin ng conversation, mga minamahal, sa English, conversation, for our conversation is in heaven. Sabi po ng English, mga minamahal, nating nabasa, whence also we look, mga minamahal, for the Savior, our Lord Jesus Christ. So the term conversation, mga minamahal, means, ito po tinatawag na citizenship, Amen, or homeland. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, first and foremost, mga minamahal, our citizenship, mga minamahal, as a Christian is in heaven. Amen. Not for this earth, mga minamahal, not for this world. We have become strangers and aliens on the earth. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Our citizenship is in heaven. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, we have become strangers and aliens on the earth. Tayo po ay estranghero lamang po sa daigdig na ito. Amen. Nais ko po kayong muling dalhin sa ating pag-aaral sa oras na ito, mga minamahal, sapagkat ako po ay na-revive sa aking narinig na patutuo, mga minamahal, sa ating yumaong kapatid, sapagkat ang ating pong beloved ordained preacher, Alex Rebe, siya po ay kinuha ng ating mahal na Panginoon. Wala siyang biglaan po, mga kapatid. Habang siya ay pupunta ng gawain, so nagkaroon po nanikip po yung kanyang dibdib, at tuloy-tuloy na po yun, within 3 hours lang, siya binawian na ng buhay. So, ang kanyang beloved wife ay umiiyak. Ang narinig ko ang kanyang patutuo, mga minamahal, na bakit kinuha siya, bakit
may mga kapatiran na may mga karamdaman, malubhang karamdaman, pinagagaling ng mahal na Panginoon. Nangusap sa Kanya ang Banal na Espiritu Santo, sabi ng mahal na Panginoon, tayong lahat ay mayroong kapanahunan. Ever say amen. Ibig sabihin, sabi po niya, lahat ng tao ay may kapanahunan. So sabi nga ng Biblia, it is appointed that man wants to die. Talagang nakatalaga sa atin ang mamatay. Ever say amen. Kagaya ng ating na pag-aralan last Sunday, believers and unbelievers are subject to physical death. Amen. Amen. Subalit ang kamatayan sa mga Kristiyano ay, sabi nga ng Biblia, pakinabang. Ever say amen. Meron ako na-receive kanina na message, mga minamahal na baguhan na kapatiran sa dako ng Bagyo na hindi niya alam na kinuha na ng mahal na Panginoon ang ating mahal na kapatid, ating beloved ordained preacher, Brother Alex Rebe. Pagpunta niya sa gawain, inahanap niya. Nasa sa inyong preacher, yung malaking tao. So hindi niya alam na kinuha na siya ng mahal na Panginoon. Ang sabi po raw niya, kasi na naginip ako, nakita ko sa panaginip merong hagdang puti. Pagkatapos merong bumaba ang puting tao, hindi makita yung mukha, at nakita ko yung ating beloved ordained preacher na nandoon din, umakyat, at pinutungan siya ng corona. Sabi niya, binigyan siya ng crown. Amen. So mga minamahal, yung nalalaman niya, kinuha pala siya ng ating mahal na Panginoon. Amen. So ang sabi nga ng Biblia, the Bible also speaks, mga minamahal, of the death of the godly. Godly is precious in the sight unto the Lord. Amen. And it is the entrance into peace and to glory. Going to our Father's house, where there are many mansions. Amen. A blessed departure in order to be with the Lord, to be with Christ. Amen. And a time to receive the crown of righteousness. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang kamatayan sa mga Kristiyanon, mga minamahal, ito'y precious. Napakalaga na maintindihan natin, ever amen, na precious, at ang sabi ng Biblia, it is a time to departure to be with Christ the Lord. Ito ay paglisan papunta sa mahal na Panginoon. Amen. Tinatawag a blessed departure, ever amen. Ito po ang pinaka-the blessed departure ng Kristiyano na kung tayo kukunin naman ng mahal na Panginoon, hindi po kalungkutan, kundi malaking pakinabang. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. A time to receive the crown of righteousness. Lahat tayo may mabibigyan ng crown of righteousness. So yung baguhan na kapatiran na yun na naghahanap sa Kanya, dahil napanaginipan niya ng gabing yun na ang ating beloved Brother Alex Rebe ay umakyat sa langit at binigyan siya ng crown. Amen. Yun naman pala ang kanyang paglisan. So ibig sabihin, mga minamahal, nangungusap ang Diyos sa atin na tayo po'y merong tinatawag na blessed hope. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Blessed hope na sa Kristiyano, tinatawag na hopeful. Sabi nga, the death of the wicked is driven by his wickedness. Amen. But the death of the righteous is hopeful. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakapalad natin sa paglilingkod sa Diyos. Kaya nga po, mga minamahal, tayo po'y pinagpala, sabi po ng Banal na Kasulatan, in regard to our lives, walk, values, and direction. Heaven is now our fatherland. We have been born from above. Our names are written on heaven's register. Our lives are guided by heavenly standards, and our rights and inheritance are received or are reserved in heaven. Amen. Our inheritance, our rights are reserved in heaven. Ibig sabihin, mga minamahal, merong gantimpala na nag-aantay sa atin kapag tayo po ay mainit na maglilingkod sa mahal na Panginoon. May gantimpala ang bawat isa sa atin. Kaya pinagpala na tayo sa banal na iglesyang ito. Itinuro sa ating ginagalang at minamahal na magulang sa Panginoon ang tamang paglilingkod sa Diyos. Ever amen? Ang tamang paglilingkod sa mahal na Panginoon na tayo po'y pinagpala
sa banal na iglesia ito sapagkat nasumpungan natin ang totoong paglilingkod sa mahal na Panginoon sa langit. Every man. Our name are registered in heaven, sabi po ng Biblia. Nakarehistro ang ating pangalan sa langit. Maliwanag na sinasabi ng Biblia, ang tao o ang kahit sinong hindi masumpungan, nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, ay itatapon sa apoy ng impyerno. Amen. Subalit ngayon, walang pag-alinlangan, maliwanag pa sa sikat ng araw ng ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Praise the Lord. Amen. Kaya kung tayo naglingkod sa Diyos ngayon, naglingkod kayo ng 30 years, 40 years, 25 years na kayo naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, magpasalamat tayo, pinanghawakan tayo ng mahal na Panginoon. Every man. Pinagpala tayo ng Diyos, mga minamahal. Kaya po, sabi po ng Biblia, mga minamahal, sabi po ng banal na kasulatan, going to a father's house where there are many mansions. Mansion palang bahay natin sa langit. Every man. Kaya mga minamahal, pag-isipin mo lang pala, meron kang mansion sa langit. Mga minamahal, meron pa bang panahon ay kayo tumalikod sa paglilingkod sa Diyos? Amen? Isipin mo lang, meron kang mansion sa langit. Ako nakapunta ako ng Middle East. Yung mga hari, malalaki yung mga mansion nila. Dahil mayamang bansa sila. Yung mga mansion nila, ilang hektarya yung mga mansion nila. Talagang napakaganda ng mga bahay nila. Pero sabi nga ng Biblia, hindi pa pumasok, sumagi sa isip natin at sa isip at sa puso natin gaano kaganda ang langit inihanda ng Diyos para sa atin. Ever see, praise the Lord. So meron tayong mansyon sa langit. Mga minamahal, isipin natin, dito sa lupa, mga minamahal, talagang hirap ang buhay. Amen. Talagang bahay-kubo. Mga minamahal, kung meron mang magandang bahay, pasalamatan din natin sa mahal na Panginoon yan. Ever see, amen. Pero habang kayo naglilingkod sa Diyos, meron tayong mansyon sa langit. Ito na sabi ng banal na kasulatan, our rights and inheritance are reserved in heaven. Are reserved in heaven. Ever see, amen. Naka-reserve sa langit ang ating mga inheritance. Ibig sabihin, napakalaking kayamanan pala natin kapag tayo po'y naglilingkod sa mahal na Panginoon. So sabi po ng banal na kasulatan, the death of the righteous is greatly desired. Hindi natin kinatatakutan ang tayo kukunin ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, hopeful and precious. Ginawag yung triumphant, great gain. Marami pang iba, ever see, amen. Maraming pagpapala. Ibig sabihin, kaya sa ating paglilingkod, ito na ang dapat natin bigyan ng malaking panahon. Kaya kung kayo po'y dumadalo, sinisikap ninyong dumalo araw ng Miyerkules, nakikita ko yung ating mga kapatiran, meron na sila, nasa may edad na sila para magpahinga sa bahay. Pero pinipilit pa nilang dumalo sa banal na gawain kahit araw ng Miyerkules. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinisikap nilang dumalo araw ng Biyernes, araw ng Linggo. Mula na sila maglingkod sa Diyos, hindi kumupas ang kanilang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ever see, amen. Hindi nagbago ang kanilang pag-ibig sa Diyos, mga minamahal. Sapat na sila'y tinawag, pinagpala, niligtas ng ating mahal na Panginoon. At alam nila na darating araw, merong langit na nag-aantay sa kanila. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ever see, amen. Kaya kung isipin natin, hindi tayo maingganyo sa mga bagay na material na bagay para ipagpalit sa ating kaligtasan. Sabi nga ng Biblia, what is a prophet? What shall a prophet a man if he gains the whole world and loss of his own soul? Ang fame, ang kayamanan, ang glory sa lipunan, kahit maangkin mo lahat ng kayamanan, ibig sabihin, yumaman ka man sa daigdig na ito, kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, anong mapapala mo? Ever see, amen? Ever see, amen? So, ibig sabihin, napakalaga na tayo po'y naglilingkod na sa mahal na Panginoon. Magpakainit sa paglilingkod sa Diyos, maging faithful tayo sa mahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Huwag tayong padaya. Sabi nga ng Biblia, God is not mocked. Everybody say, praise the Lord.
For whatsoever man, for what a man soweth, he shall also reap. He that soweth lust shall reap destruction. But he that soweth spiritual spirit, sabi po ng Biblia, shall reap life everlasting. Amen. God is not mocked. Ibig sabihin ng mock, mga minamahal, those who profess they are born again, spirit-filled, and with fellowship with Christ. But while, mga minamahal, ibig sabihin, they so consciously to the pleasures of sin are guilty of tinatawag na mocking God, and tinatawag, mga minamahal, na basahin mo natin from the book of Galatians chapter 6, kindly. Chapter 6, verse 7 up to 8. From the book of Galatians, chapter 6, verses 7 and 8. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen. Verse 9. Verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Amen. Galacia, Kabanatang 6, ang talatay 7 hanggang 8, Lukso sa 5. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napapabiro, sapagkat ang lahat ng ihasik ng tao ay siya namang iaani niya, sapagkat ang naghasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat ang naghasik na espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Versikulo 9. 9. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsipag-ani tayo kung hindi tayo manghimagod. Amen. Everybody say, praise the Lord. So ulitin ko po, mga minamahal, those who claim to be born again, sabi po ng Biblia, spirit-filled followers of Christ, while at the same time, sabi po ng Biblia, consciously sowing in pleasures, the sinfuls of sin, or pleasures, sinful nature, are guilty of mocking and despising God. Let there be no deception. A person will reap tinatawag na corruption and death. Ever say amen. Amen. So ang Diyos daw hindi madadaya. Ang nagsasabi na sila yung mga born again Christians at naglilingkod sa Diyos, while at the same time, sabi po ng Biblia, consciously sowing the pleasures of natures of sin, are guilty of mocking and despising God. And God, there's no deception. Those who sow in the flesh shall reap destruction. Ever say amen. Kaya po, mga minamahal, magpakainit po tayong lalo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito na yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin na tayo naglilingkod sa Diyos. Ito na yung napakaswerteng bagay na nasumpungan natin. Ever say amen. Tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, na pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. Kaya ito na, hawakan natin ang mga turo na itinuro sa atin ng ating ginagalang at minamahal na magulang sa Panginoon. Sila'y nag-ayuno, tumangi sa Diyos, magkaroon ng wisdom galing sa langit upang ituro sa atin ang tamang daan, tamang pamamaraan upang mapaluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Galing ako sa dako ng Leyte kahapon, sa St. Bernard, Leyte, anniversary. Na-bless ako doon sa testimony ng isang sister. Ang kanyang testimony, biglang lumobo yung kanyang tiyan. Youth choir, na pagkamalan tuloy sa kanilang eskwela na mabdus siya o magbuntis siya. Subalit, sabi ng kanyang loved one, si pa-check sa doktor, dinala doon sa Tacloban, pina-check doon, ang dami niyang sakit. Ang dami patong-patong ang kanyang sakit. At kailangan siyang operahan. Subalit, ang ginawa ng kanyang magulang, wala silang pera, lumabas sa ospital, nag-ayuno,
Pagkatapos ng ayuno, after 1 week bumalik, sabi ng doktor, saan ka nagpo-opera? Bakit lumait yung tiyan? Sabi niya, hindi ako nagpo-opera. Ako'y nagpapanalangin doon sa aming church. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ganon kadali, ever seaman. Pero kung sa doktor ba, takatakot-takot pang operasyon yun, mga minamahal. Pero sa Diyos na ating pinaglilingkuran dito, napakasimple lang pala. Kapag sabi nga natin, beloved pastor, ang Diyos ay tinatawag na great physician, ever seaman. So mga minamahal, yung mga patutunan na ito, mga minamahal, patunay na, sabi nga namin, God heareth not the sinners. But if any man be a worshiper of God, amen, and doeth His will, Him He heareth, ever seaman. Ang Diyos ay hindi nakikinig sa mga taong makasalanan, subalit ang sino man gumagawa sa kalooban ng Diyos, pinakikinggan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang malakas, ang mahal na Panginoon. Sino man totoong mananamba sa Diyos at gumagawa sa kalooban ng Diyos, pagkikinggan ng mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, pinagpala na tayo, ibig sabihin, pangawakan natin, tayo po'y tagalangit na, ever seaman. Isang karangalan natin, mga hindi karapat dapat, pero ang ating pagkamamamayan, doon na sa langit, tayo po'y magmamana ng buhay na wala hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. At darating araw, tatanggap tayo ng gantimpala ayon sa ating mga gawa. Kung anong sakripisyo natin ginagawa dito sa lupa, hindi lingid sa mahal na Panginoon, lahat nating ginagawa. Ever seaman. Kaya wag nating dayain din ang ating sarili. Ever say, praise the Lord. Ibig sabihin, pangawakan natin ang mga turo na ito, sumunod tayo ng 100% sa kalooban ng Diyos para pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Ever say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, talagang minsan nalulungkot tayo na nawawala yung ating mga kasama, kinukuha na ng mahal na Panginoon. Pero isipin din natin, pinagpahinga na sila ng ating mahal na Panginoon. Ever seaman. Nauna lang sila. Ibig sabihin, nauna lang sila. Pinagpahinga na sila ng mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, tayo po na buhay pa, magpakainit po tayo sa paglilingkod sa Diyos. Totoo, merong buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ating sakripisyo dito sa lupa, lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, hindi lingid sa mahal na Panginoon. Kaya naman gawin natin ang bagay na makapalulugod sa Diyos. Sapagkat tayo tatanggap ng gantimpala ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo po'y magpuri sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. So ating awitan ng mabait na Diyos. Habang tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon, minsan pa natin ipaabot sa Diyos ang ating taus-pusong pasalamat sa gabing ito na tayo po mga minamahal ay pinili ng Diyos. Sabi ng Biblia, hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi siyang pumili sa atin. At anuman po mga minamahal, ibig sabihin tayo po'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Awitin natin ang ating mahal na Panginoon. Please. Heard my friend describe the holy city. Amen. Hallelujah. Streets of gold and pearly gates, mansions everywhere, where flowers never fade nor lose their beauty, and treasures to behold beyond compare. They tell me that Yes, Lord. their beauty's your soul. Hallelujah. The clouds of pain and suffering apart from skies of blue. And if you ask me why I really want in heaven, and there's only just one thing I want to do. The only thing I want is to be with Jesus. Yes, Lord. Just to see Him smile and say, hold on, what a thing that's God. I wanna feel
be with Him is heaven enough for me. Sabi nila kay ganda raw ng langit, ang mga mansyon ay naroon, lansangan ay ginto, ang bulaklak doon ay di kumukumas. Ang kagandahan nito'y walang wakas. Sabi nila ang pagdusa at hinagis ay mapaparami. O kaya ngayon dumadalangin sa Panginoong Jesus aking hiling. Ang makapiling na Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan paman. Ang makapiling ka, Jesus ay sapat na sa akin. At sasabihin mo, anak, naging tapat ka sa akin. Kaya pumasok ka sa bahay ng iyong Panginoon. Ang makapiling natin siya kailan paman. The only thing I want is to be with you, Jesus. Just to see Him smile and say, well done, what a day it's gonna be. I wanna feel His strong and loving arms just hold me by His side, and to be with Him throughout eternity. Just to be with Him is heaven enough for me. Just to be with Him is heaven enough for me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, mga minamahal. Hindi lugi ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Meron mang sakripisyo dito sa lupa, pero sa langit wala nang kahirapan, wala nang inagpis, wala nang iyakan, wala nang karamdaman, mga minamahal. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, doon sa langit makakasama natin ang mabait na Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Doon na sa langit, mga minamahal, tatanggap tayo ng gantimpala galing sa mahal na Panginoon. Purihin natin ang dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating mga pangangailangan sa gabing ito, sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dito pa sa lupa, pinagpapala na tayo ng mabait na Diyos. Hallelujah. Mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Willis Almeida, salamat pong marami sa buong katotohanan na kami tagapagmana ng buhay, na walang hanggan ang aming pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Merong gantimpala na kalaan sa bawat isa amin, sa aming paglilingkod sa iyo, Diyos. Subalit nito pa sa lupa, kami pinagpala mo ng lubos, mahal na Panginoon. Minsan na ba narito kami sa gabing ito, muli kami humingi ng tawad sa aming mga nagawang kasalanan, mga pagkukulang sa iyong banal na harapan. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga kamalian.
Gawin mo kaming karapat dapat sa paglilingkod na ito, Diyos. Tulungan mo kami. Dagdagan mo ng aming katatagan sa aming pananampalataya. Pagpalain mo ang bawat isa sa iyong mga anak ko, Diyos, sa gabing ito. Lutasin mo ang mga problema, pagalingin mo ang mga karamdaman. Iligtas mo rin ang kalang mga labuan sa maglingkod sa iyo. Pagpalain mo po ang pananampalataya ng bawat isa. Mga pagsubok man sa aming buhay, ikaw magbigay ng katatagan sa aming paglilingkod. Ikaw magpala sa bawat isa sa lahat ng bagay, financial, material, lalo tigit sa spiritual. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Ipatong kamay sa ating ulo, mga minamahal. Ikasaot natin ang mga karamdaman. Dakilang Diyos sa oras na ito. Sa unang panalangin namin, beloved pastor, namin sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman in the mighty name of Jesus. I bind the power of darkness, infirmity, sickness, doubt, sin, unbelief, weakness, lukewarmness, lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Vain glory cast out from us in the name of Jesus. Hallelujah. Problem be solved. Vices begun in Jesus' name. Be blessed in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal. At tayo pong lahat ay lumukso. Sumigaw ng 3 beses ng malakas ng hallelujah. Praise the Lord. Sige po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ating pong announcement, mga minamahal, bigyan pa taon sa ating beloved preacher, Brother Joshua Dominguez. Praise the Lord. So, gabi siya po ng beloved Ordained Preacher, Miranda. At kami na mahal, patuloy po ng ating balalagawain at misalan pa ako ay nagpapabot ng pagbati, pagluwalhati, pagparangal, pagdakila ay tayo sa ating pinakamamahal ng Panginoon si Kristo. The full honor to our beloved pastor, Valdez Wada Almeida, and prophet of our loving God. We always remember the blessed memories and teaching our beloved son, Pastor Lina Kamal Almeida. To our beloved brethren, good evening. At sa ating pong mga announcement, tuloy-tuloy po ating balalagawain ng aming mahal, Wednesday, Friday at saka Sunday. Huwag po tayong mag-absent. Araw ng Wednesday at saka Friday, alas 4 hanggang alas 8. Sa Friday, alas 5 hanggang alas 10. At sa Sunday naman po, alas 10 hanggang alas 3. Po tayo ng hapon. Kaya yan po ang unbili na ating advice ng ating mahal pastor na panahon ng pagsamba. Huwag po tayong mag-absent. Pagpalain po tayong lubusan ng ating dakilang Diyos na minamahal. At ating magawain sa radio, sa television, sa internet, patuloy po natin i-share yan mga minamahal sa ating mga account. Ating radio program, Monday to Sunday, except Friday, alas 8 hanggang alas 9 po tayo ng gabi. At sa mga kabatiran na nais mag-ayuno mga minamahal, open natin pastoral house. Tuwidis pataas sa mga kabatiran na nais mag-ayuno, yung malalakas yung katawan mga minamahal na karapat-dapat mag-ayuno. So, open yung ating pastoral house. At sa atin naman po mga kabatiran mga minamahal, araw-araw yung ating mga tungkulin sa pagpupuri, huwag po natin kaligtaan. 1 oras sa gabi, 1 oras sa umaga, minamahal. At yan po ay standard, no? Na itinuturo po sa ating mga kapatiran para nandyan yung pag-ingat lagi ng ating dakilang Diyos. At tuwing panambahan, huwag po tayong mag-absent, mga kapatid. Praise God. At after a closing prayer, mayroon tayong lihans, mayroon counseling, mga gustong magpa-counsel. At ngayon mga minamahal, wala na tayong mga iba pang mga announcement. Dadako na po tayo sa ating closing prayer. Iniling ko po ang lahat na tayo po sama-samang tumayo at manalangin po tayo for closing prayer. Beloved co-preacher, Brother Antonio Rondina. Praise the Lord. Amen. Preso di kasi po tayo beloved preacher Joshua Dominguez. Pag-ambot ang mga eksyon sa Anton temporary bulag. Dalag yung kadiyos sa nagtapusan, malapinon, imatam kagabiyon, ugaring ang salamat, malapinon. At tapos yung mablaton mo service, malapig ikuban ka na mo, Diyos kaya masugos yung mablaton sa MCJ, Paul Solay, malawiton. Awitan mga question, mga buhintas sa eksyon, pagpasabot sa paghatay sa kapulugalad, labas sa tanan, sa imong mga pulong, naghatag ka na si kaligon sa pagkalagad ka rin, labas sa tanan, matamis bilang nga presensya, ibabatay sa matagusak ka na mo, Diyos. Hallelujah. Kaya salamat, malapin mo, nagligon sa matagusak ka na mo, Diyos. Anim tibura bulbulag, manas na pag-ampol na pastor sa lami dalur ka mag-amping proteksyon sa matag sa kanamo sa pagpamauli. Ilikat ang kasi ang tatalagman sa biyay pagsakay sa sakang proteksyon ang tagusak, ang sa kaaway sa taliwala. Gawang sakit kay sangalan ni Jesus kasat of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise God. God bless sa ating beloved co-preacher. At pwede na tayo magkamayan mga minamahal. We love you so much, but our dear Jesus love us more. Amen and God bless. At ingat po sa ating mga